Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo, may mga gabi talaga na mapapaisip ka na lang. Bakit parang ang hirap mahalin ng totoo? Yung tipong ginagawa mo naman ang lahat, nagbibigay ka ng oras, effort at malasakit. Pero parang ikaw pa yung hindi napapansin. Parang ikaw pa yung laging nasa gilid lang, hindi yung pinipili. Pero sandali lang ha. Napansin mo ba rin ba yung ganito? Yung mga taong gustong-gusto ng ibang tao, hindi sila yung laging naghahabol. Hindi sila yung laging nagmamakaawa ng atensyon. May something sa kanila na kahit tahimik lang, kahit simple lang, napapalingon ang iba. At dito papasok yung usapan natin ngayon. Kasi ang topic natin simple lang pakinggan, pero malalim kapag naintindihan mo paano ka magiging ikaw yung gustong-gusto niya. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap. Hindi ito tungkol sa pag-arte o pagbabago ng sarili mo para lang magustuhan ka. Kundi tungkol ito sa pag-build ng version mo na naturally attractive. Yung tipong hindi pilit, hindi needy, pero may dating. At para sa mga nasa edad 25 pataas, lalo na yung mga may pinagdaanan na sa relasyon, hiwalayan, disappointment, o kahit yung simpleng pakiramdam na lagi na lang ako yung hindi pinipili, importante to. Kasi sa stage ng buhay natin ngayon, hindi na tayo dapat naglalaro ng habulan. Dapat marunong na tayong magdala ng sarili natin. Simulan natin sa isang bagay na madalas hindi napapansin ng marami, yung presensya mo. Alam mo, hindi lahat ng attractive, makwento, o magaling magsalita. Pero yung mga taong may presence, kahit tahimik, ramdam mo. Parang pag pumasok sila sa kwarto, may energy na kasama. Hindi maingay, pero may bigat. Hindi demanding, pero confident. Ito yung unang bagay na dapat mong ayusin sa sarili mo kung gusto mong maging yung hinahanap-hanap. Kasi ang totoo, hindi ka masyadong nawawalan ng value sa mata ng iba dahil sa itsura mo lang o sa kung anong meron ka. Minsan, nawawala yung attraction kapag ramdam ng tao na ikaw mismo, parang hindi ka sigurado sa sarili mo. Yung tipong ikaw na nga yung kausap, pero parang ikaw pa yung nag-a-adjust sobra. Parang ikaw pa yung natatakot mawala sila. At kahit hindi mo sinasabi, nararamdaman nila yon. Pero kapag ang isang tao, alam niya yung worth niya, hindi mayabang ha, kundi calm lang, iba ang dating. Hindi siya naghahabol ng validation. Hindi siya desperado mapansin. Kasi ang mindset niya, kung gusto mo ako, okay. Kung hindi, okay pa rin ako. At alam mo kung ano nangyayari kapag ganito ka. Mas nagiging curious yung ibang tao sa'yo. Kasi ang tao, natural na naa-attract sa kung ano yung hindi nila madaling makuha. Pero hindi dahil naglalaro ka, kundi dahil buo ka. Ngayon, isa pang mahalagang bagay dito ay kung paano ka makipag-usap. Kasi kahit gaano ka pa ka-attractive o kaayos manamit, kapag ang dating mo sa usapan ay puro pagmamakaawa, reklamo, o sobrang need ng attention, nakaka-drain yun para sa kabila. Yung mga taong gustong-gusto ng iba, marunong makipag-usap na hindi nila kinakain yung buong energy ng kausap nila. May balance, may calmness. Hindi sila yung laging kailangan magpa-impress. Hindi rin sila yung laging kailangang magpaliwanag ng sarili nila para lang tanggapin. Minsan nga, konting salita lang sapat na. Kasi yung confidence nila, hindi nakabase sa dami ng sinasabi, kundi sa kung paano nila sinasabi. Subukan mong obserbahan yung sarili mo. Kapag kausap mo yung taong gusto mo, nagiging anxious ka ba? Parang gusto mong punuin lahat ng katahimikan. Parang kailangan mong magpaka-entertaining para lang hindi sila mawala? Kasi kung oo, dun pa lang dun mo makikita kung bakit parang hindi ka fully napipili. Kasi ang tunay na connection, hindi dapat nakaka-drain. Dapat natural lang, parang usapan na kahit tahimik, komportable pa rin. At habang inaayos mo yung presence mo at communication mo, may isa pang bagay na sobrang importante, yung buhay mo mismo. Kasi aminin natin, mahirap mahalin yung isang tao na parang walang direksyon. Yung tipong umiikot lang ang mundo niya sa ibang tao. Walang sariling growth, walang sariling mundo, walang sariling ginagawa kundi maghintay. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging super successful or perfect ha. Pero kailangan may laman yung buhay mo, may pinagkakaabalahan ka, may gusto kang pinapabuti sa sarili mo. Kasi ang taong may sariling buhay mas interesting. Mas may lalim. Hindi siya dependent sa validation ng iba para maramdaman niyang okay siya. At ito yung madalas hindi napapansin ng marami. Yung attraction, hindi lang yan sa kung paano ka magmahal,
kundi kung paano ka mabuhay bilang sarili mo. Kaya habang pinapanday mo yung presensya mo, yung confidence mo sa pakikipag-usap, at yung direction ng buhay mo, dahan-dahan mong mararamdaman na nagbabago rin kung paano ka tignan ng iba. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil nagbago ka. At dito pa lang marami ka nang maiintindihan tungkol sa kung bakit ang iba, kahit simple lang, gustong-gusto ng mga tao, habang yung iba, kahit anong effort, parang hindi pa rin napapansin ng tama. At alam mo, may isa pang bagay na madalas hindi napapansin ng marami, yung pagiging emotionally stable mo sa harap ng ibang tao. Kasi totoo lang ha, kahit gaano ka pa kaganda, kaayos, o kabait, kapag sobrang emotional ka sa maling paraan, doon nagkakaroon ng konting distance yung mga tao. Hindi dahil ayaw nila sa emotions mo, kundi dahil hindi nila alam kung paano ka hahawakan. Yung tipong konting scene lang, napoproblema ka na agad. Konting hindi pag-reply, naiisip mo na agad na may mali. Konting cold tone, iniisip mo na agad na nawawalan na sila ng gana sa'yo. At gets natin yan ha, normal lang maging sensitive, tao tayo eh. Pero yung difference ng nakaka-attract na tao sa nakaka-overwhelm na tao, nasa kontrol ng emosyon. Kasi yung taong gustong-gusto ng iba, hindi siya yung madaling magpanik. Hindi siya yung laging naghahanap ng reassurance every 5 minutes. May sarili siyang peace. Hindi ibig sabihin nun wala siyang pakialam. Ang ibig sabihin nun, hindi siya mabilis mawala sa sarili niya kahit ano pang nangyayari sa paligid. Kapag ganito ka, may kakaibang epekto yan sa ibang tao. Parang naisip nila, ay kaya pala siya interesting. Kasi hindi siya madaling maapektuhan. At dito pumapasok yung isa sa pinakamalakas na bagay na hindi mo nabibili at hindi mo rin minamadali. Yung aura ng calm confidence. Yung tipong kahit may problema, hindi ka agad nagkakagulo. Kahit may misunderstanding, hindi ka agad sumusuko o nagwawala. Nakikinig ka, iniintindi mo, pero hindi mo rin kinakalimutan yung sarili mo. At alam mo kung ano pa yung nakaka-attract, yung hindi ka madaling maghabol ng tao. Kasi isipin mo ha, kapag lagi kang naghahabol, parang binibigyan mo ng message yung iba na ikaw yung price nila. Pero kapag buo ka, kapag may sariling mundo ka, ang dating mo nag-iiba. Hindi ka na yung please piliin mo ako. Nagiging kung magstay ka, welcome ka sa buhay ko. Malaking shift yon. At minsan mahirap gawin yan lalo na kung sanay ka na laging ikaw yung nag-e-effort. Pero kailangan mong tandaan, hindi lahat ng effort dapat pinipilit sa maling tao o maling paraan. Kasi habang tumatagal, mas lalo kang napapagod, mas lalo kang nawawalan ng self-respect, at mas lalo kang nagiging invisible sa taong gusto mo. Ngayon, isa pang mahalagang bagay na dapat mong makita sa sarili mo ay yung self-respect sa maliliit na bagay. Hindi ito yung malalaking dramatic moments ha, yung simple lang, yung kaya mong maghintay ng hindi nagmumukhang desperado. Yung kaya mong tumigil kahit gusto mo pa kung alam mong ikaw na lang yung nagbibigay. Yung kaya mong mag-step back kapag hindi ka na rin binibigyan ng tamang trato. Kasi yung mga taong gustong-gusto ng iba, hindi sila yung laging available emotionally at physically sa lahat ng oras. Marunong din silang maglagay ng boundary. Hindi sila rude, hindi sila cold. Pero marunong silang magsabi ng, hindi pwede sa akin yun. At alam mo, sa totoo lang, dito madalas nagkakatalo ang mga relasyon o connection. Hindi sa kagandahan, hindi sa pera, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo habang pinapahalagahan mo yung iba. Kasi kapag nakita ng isang tao na kaya mong respetuhin ang sarili mo, mas lalong tumataas yung respeto nila sa'yo. At minsan, dun pa lang, dun na sila nagiging mas interesado. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito na maglalaro ka o magpapakamisteryoso ka lang bigla. Hindi ganun yon. Ang point dito, buuin mo yung sarili mo hanggang sa hindi ka na desperado ng validation. Kasi kapag wala ka ng desperasyon, dun ka nagiging naturally attractive. At habang inaayos mo yan, yung emosyon mo, yung boundaries mo, yung confidence mo, dahan-dahan mong mapapansin na nag-iiba rin yung mga taong lumalapit sa'yo. Hindi na puro maling tao, hindi na puro draining connections, kundi mga taong mas match sa energy mo. At doon papasok yung mas malalim na realization na hindi pala dapat ikaw yung pilit nagpapabago para magustuhan, kundi ikaw yung nagiging buo at doon pa lang kusa kang nagiging gustong-gusto ng tamang tao. At habang papalalim pa tayo sa usapan na to, may isa pang bagay na sobrang lakas ng epekto pero madalas hindi natin pinapansin. Yung pagiging consistent mo bilang tao. Kasi alam mo, may mga taong unang kita mo pa lang, mukhang okay na okay. Ang ganda ng vibe, ang saya kausap, parang perfect na. Pero habang tumatagal, biglang nag-iiba. Minsan sweet, minsan cold. Minsan present,
minsan bigla na lang nawawala. Parang roller coaster. At kahit sino naman, nakakapagod yun. Kasi ang tao, kahit gusto niya ng excitement, mas hinahanap pa rin niya yung stability. Yung alam niyang hindi siya laging hulaan. Yung hindi siya laging nag-o-overthink kung anong trip mo today. Kaya kung gusto mong maging gustong-gusto ka ng isang tao in a real deep way, isa sa susi talaga ay yung pagiging steady mo. Hindi ka kailangan maging perfect. Hindi ka kailangan laging masaya o laging strong. Pero kailangan alam nila kung ano ang asahan sa'yo bilang tao. Kapag nagmamahal ka, marunong kang magpakita ng care na hindi nakakalito. Kapag may problema, hindi ka nawawala bigla. Kapag may distance, marunong kang magbigay ng space, pero hindi yung parang completely gone ka na. Kasi yung consistency, nagbibigay siya ng safety sa ibang tao. At ang totoo kahit hindi sinasabi ng marami, lahat tayo naghahanap ng pakiramdam ng safety. Ngayon, isa pang mahalagang bagay na dapat mong intindihin, yung pagiging totoo mo sa sarili mo. Kasi may mga tao na nagiging version nila na tingin nila magugustuhan ng iba. Yung iba sobrang trying hard maging cool. Yung iba naman sobrang nagpapakamabait kahit hindi na sila comfortable. Yung iba naman nag-a-adjust ng personality depende kung sino kasama nila. Pero alam mo nangyayari doon? Nawawala sila sa sarili nila. At kapag nawala ka sa sarili mo, kahit pa magustuhan ka ng tao, hindi yun solid. Kasi hindi yun ikaw yung minahal nila, kundi yung role na ginampanan mo. Yung tunay na attractive na tao, hindi siya fake version ng kahit ano. Oo, inaayos niya yung sarili niya, pero hindi niya binubura kung sino siya. May sense of identity siya. May paninindigan siya. Alam niya kung anong okay sa kanya at anong hindi. At kapag ganito ka, may kakaibang effect yan sa mga tao sa paligid mo. Kasi ramdam nila na hindi ka madaling manipulahin. Hindi ka madaling i-control. Hindi ka yung taong pwedeng kunin lang basta-basta. At dito papasok yung isa sa pinaka-importante sa lahat. Yung value mo sa sarili mo. Kasi kung ikaw mismo hindi mo makita yung worth mo, mahirap asahan na makikita yun ng iba ng buo. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maging arrogant o feeling mataas. Hindi ganon. Ang ibig sabihin lang, alam mo kung paano mo tratuhin ang sarili mo. Alam mo kung anong klaseng trato ang deserve mo. At hindi ka pumapayag sa mas mababa doon. Kasi yung taong gustong-gusto ng iba, hindi siya yung perfect, pero siya yung may standards sa sarili niya. Hindi niya tinatanggap yung bare minimum na effort lang. Hindi siya nagsisettle sa confusion, mixed signals, o half-hearted na presence ng ibang tao. At kapag nakita ng iba yun sa'yo, dun sila nagiging mas curious. Kasi ang tao, naa-attract sa mga taong marunong pumili ng sarili nila. Ngayon, habang pinagsasama-sama mo yung lahat ng ito, yung calm presence mo, yung stable emotions mo, yung consistency mo, at yung self-worth mo, dahan-dahan mong mapapansin na nag-iiba na yung energy mo sa buhay. Hindi ka na yung dating laging naghahabol. Hindi ka na yung laging nag-o-overthink kung gusto ka ba nila o hindi. Kasi mas focus ka na sa sarili mong direksyon. At doon nangyayari yung natural na pagbabago, hindi mo na kailangang pilitin na gustuhin ka. Kasi yung sarili mong pagiging buo, yun na mismo yung nagiging dahilan kung bakit ka hinahanap. Hindi dahil perfect ka, kundi dahil totoo ka, steady ka, at alam mo kung paano mo dalhin ang sarili mo ng may respeto at dignidad. At habang mas tumatagal ka sa ganitong mindset, mas nagiging clear din sa'yo na yung tamang connection, hindi mo kailangang habulin. Kusa siyang lalapit sa tamang panahon, sa tamang tao, at sa tamang paraan. Quick lang, bago makalimutan. I-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.